Dalawang salita. Iyon lamang ang nagawang basahin ni Amara, bago tila nanlabo ang kanyang paningin. Nakasulat sa makapal at itim na tinta sa isang puting papel na idinikit sa poste ng kanyang maliit na pwesto, Notice Demolition. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang bato. Napakapit siya ng mahigpit sa magaspang na kahoy ng poste. Ang mga kukoy bumaon dito na parabang sa pagkapit niya ay mapipigilan ang pagguho ng mundong kanyang ginagalawan. Ang hangin mula sa ilog San Mateo ay naghatid ng pamilyar na amoy ng tubig at lupa, isang amoy na sa loob ng 10 taon ay naging hininga na rin niya. Ngunit ngayon, tila may kasama itong amoy ng katapusan. Notice is hereby given. Basa niya sa mga sumunod na salita, ang bawat letra ay tila maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. All structures within the 20-meter easement of the San Mateo River shall be cleared in preparation for the San Mateo River Revitalization Project. May petsa. 1 buwan mula ngayon. 1 buwan. 30 araw para gibain ang lahat ng pinaghirapan niya. 30 araw para mawala ang kaisa-isang bubong na sumisilong sa kanyang munting negosyo, ang nag-iisang bumubuhay sa kanila. Tita Ara. Tita Ara, tingnan mo po. Ang tinig na iyon, matinis at puno ng kagalakan, ang pumunit sa lambong ng kanyang pagkatulala. Lumingon si Ara at nakita ang 2 figura na siyang araw at buwan ng kanyang buhay. Si Leo, 8 taong gulang, ay buong pagmamalaking iwinawagayway ang isang saranggolang gawa sa lumang diaryo at tingting. Sa likod nito, ang 6 na taong gulang na si Luna ay pumapalakpak, ang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Wala silang kamalay-malay. Para sa kanila, ang pampang ng ilog ay isang malawak na palaruan, hindi isang lugar na may taning na ang mga araw. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Ara. Mabilis niya itong pinunasan bago pa man may makakita. Sa harap ng mga bata, kailangan siyang maging matatag. Kailangan siyang maging bato. Iyon ang pangako niya sa kanilang ina, ang kanyang yumaong ate, bago ito pumanaw. Alagaan mo sila, Ara. Huwag mong pababayaan. Ngunit paano? Paano niya aalagaan ang mga ito kung ang mismong ugat ng kanilang kabuhayan ay bubunutin? Ang kanyang pwesto ng gulay sa talipapa ng San Mateo ang nagpapaaral kay Leo, ang nagbibili ng gatas ni Luna, ang naglalagay ng kanin sa kanilang mesa. Kung wala ito, saan sila pupulutin? Sa kalsada? Napayuko si Ara, ang mga balikat ay gumuho sa bigat ng pangamba. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan ang pangalan ng proyektong nakasulat sa papel, San Mateo River Revitalization Project. At kasabay nito, ang pangalan ng taong nasa likod nito, ang pangalang nakapaskil sa bawat poste at pader sa buong bayan, Marco Kiko de Villa. Ang gwapong mukha nito na nakangiti sa mga poster ay tila ng uyam. Isang binatang politiko mula sa isang makapangyarihan at mayamang angkan, nangangako ng pag-unlad at magandang kinabukasan para sa San Mateo. Isang magandang kinabukasan na wawasak sa kasalukuyan ng mga taong tulad niya. Isang plano, isang desperado at nakatatakot na plano, ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang matagal na niyang itinataboy dahil sa kadelikaduhan nito. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Kapag ang isang ina, o isang tita na tumatayong ina, ay nasuko na sa pader, gagawin niya ang lahat, kahit pa ang bagay na pinakakatakutan niya. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Leo at Luna. Halikayo, mga anak, sabi niya, pilit na pinatatag ang boses. May pupuntahan tayo. Ang plaza ng San Mateo ay isang dagat ng mga tao. Ang init ng hapon ay dumadagdag sa siksikan, ngunit tila walang nakakaramdam nito. Ang lahat ay nakatuon sa entabladong itinayo sa gitna, kung saan ang mga naglalakihang tarpaulin ni Kiko de Villa ay nagsisilbing telon. Tugtog ng masasayang jingle ng kampanya, hiyawan ng mga taga-suporta, at ang boses ng isang MC na walang tigil sa pagpupuri sa kanilang kandidato. Nakatayo si Ara sa gilid ng karamihan, mahigpit ang hawak sa kanyang 2 pamangkin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa mga speaker na nakakalat sa paligid. Bawat paghinga niya ay mabigat, bawat paglunok ay may pait. Tita, sino po siya? Tanong ni Leo, nakaturo sa entablado kung saan kasalukuyang nagsasalita ang isang lalaking nakasuot ng puting polo shirt. Si Marco Kiko de Villa. Sa personal, mas matangkad ito at mas kapansin-pansin ang dating.
Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang habang kinakausap ang mga tao. Ang kanyang ngiti ay tila kayang matunaw kahit ang pinakamatigas na puso. Nagsasalita siya tungkol sa pagbabago, sa disiplina, sa isang bagong San Mateo na maipagmamalaki ng lahat. Nagsasalita siya tungkol sa River Revitalization Project. Ito pong proyektong ito, deklara ni Kiko sa mikropono, ang boses ay matatag at puno ng kumbiksyon, ang mag-aangat sa antas ng pamumuhay sa ating bayan. Magkakaroon tayo ng malinis na ilog, isang magandang riverwalk para sa turismo, at mas maayos na komersyo. Ito po ang simula ng tunay na progreso. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit para kay Ara, ang bawat palakpak ay parang pagpitik sa kanyang sentido. Progreso. Anong klaseng progreso ang nag-iiwan sa mga mahihirap? Ito na. Ito na ang pagkakataon. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Niyakap niya sina Leo at Luna. Makinig kayo, ha, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Ano man ang mangyari, huwag kayong bibitaw sa kamay ni tita. Pangako. Tumango ang dalawang bata, ang mga matay puno ng pagtataka, ngunit may tiwala. Huminga ng malalim si Ara. Isinara niya ang kanyang mga mata at inalala ang mukha ng kanyang ate. Patawarin mo ako, ate. Para ito sa kanila. Sa isang iglap, binitawan niya ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Nag-ipon siya ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang lakas na tanging ang desperasyon ang makapagbibigay. At pagkatapos, sa gitna ng dagundong ng palakpakan, ginawa niya ang hindi sukat akalain. Itinulak niya ang kanyang sarili pasulong, hinihila ang dalawang bata, sumisiksik sa pagitan ng mga tao, hanggang sa marating niya ang espasyong malapit sa entablado. Huminga siya ng malalim at isinagaw ang mga salitang magpapabago sa takbo ng lahat. Marcoy Villa. Ang sigaw niya ay matinis at puno ng sakit, sapat na para gupuin ang ingay ng paligid. Huminto ang palakpakan. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa kanyang direksyon. Maging si Kiko de Villa sa entablado ay natigilan, ang mikropono'y nakabitin sa ere. Bakit mo kami pinabayaan? Sigaw muli ni Ara, itinuturo ang dalawang batang nakakapit sa kanyang palda. Ang mga mata ng lahat, ng mga tao, ng media, ng mga security guard, ay napako sa kanila. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash, ang mga lente ay tila mga matang humuhusga. Bakit mo pinabayaan ang sarili mong mga anak? Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa karamihan. Mga bulungan ang nagsimulang umugong na parang bubuyog. Anak daw ni Kiko. Sino yung babaeng yan? Scandal 2. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Kiko. Ang kaninang mainit na ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkabigla. Ngunit hindi galit. Iyon ang ipinagtaka ni Ara. Hindi galit, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya mabasa. Dalawang security guard ang mabilis na lumapit sa kanya. Ma'am, sumama po kayo sa amin, sabi ng isa, hahawakan na sana siya sa braso. Ngunit bago pa man siya mahawakan, isang boses ang pumigil sa kanila. Malakas at may otoridad. Hayaan niyo siya. Galing ito kay Kiko. Itinaas niya ang isang kamay, isang senyas para huminto ang lahat. Ang katahimikan sa plaza ay halos nakabibingi. Dahan-dahan, bumaba si Kiko mula sa entablado. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Ara, at sa bawat hakbang niya palapit, lalong bumibilis ang kabog sa dibdib ni Ara. Ito na, isip niya. Itatanggi niya. Ipapaalis niya ako. Magiging katawa-tawa ako sa buong bayan. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Huminto si Kiko sa mismong harapan nila. Hindi siya tumingin kay Ara. Sa halip, lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata. Isang bagay ang gumuhit sa kanyang mukha, hindi awa, hindi galit. Kundi lambot. Tinitigan niya si Leo pagkatapos ay si Luna. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, tumayo siya at hinarap ang nag-aabang na media at ang libu-libong matang nakatutok sa kanila. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang aide. Inaasahan ni Ara ang pagtanggi. Ang galit. Ang pagtawag sa kanya na sinungaling. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ni Marco de Villa ay yumanig sa mundo ni Ara ng higit pa sa notice of demolition. Sa isang boses na kalmado, matatag at malinaw, sinabi niya, patawarin ninyo ang pagkaantala. Mayroon lamang kaming hindi pagkakaunawaan.
Tumingin siya kay Ara, isang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. At pagkatapos, hinarap niya muli ang mga tao at idineklara. Ako ang ama. At uwi na kami. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga De Villa ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Ara sa malambot na leather seat ng isang mamahaling itim na sasakyan, isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnan. Si Leo at Luna, napagod na sa mga kaganapan, ay nakatulog na sa kanyang magkabilang tabi. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili niyang paghinga na hindi pa rin kumakalma. Hindi niya magawang tumingin sa lalaking katabi niya sa driver's seat. Ang isip niya ay isang malaking gulo. Anong nangyayari? Bakit niya ginawa iyon? Hindi ba dapat ay nagalit siya? Ipinahiya? Bakit niya inako ang isang kasalanang hindi niya ginawa? Para itong isang panaginip o isang bangungot na hindi niya magawang magising. Ang plano niya ay simple lang, gumawa ng iskandalo, pilitin siyang makipag-usap, makiusap na huwag ituloy ang demolisyon. Ngunit ang nangyari ay lumampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Dinala niya sila. Saan? Habang ang sasakyan ay dumaan sa isang malaking bakal na tarangkahan at pumasok sa isang malawak na hardin, naramdaman ni Ara ang huling piraso ng kanyang kontrol na gumuho. Tapos na. Nahulog na siya sa sarili niyang patibong. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, bigla itong nagsalita. Ang boses nito'y mahina, hindi na ang boses ng politikong para sa lahat, kundi isang bulong na para lamang sa kanya. Matagal na tayong hindi nagkita. Natigilan si Ara. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila huminto sa pagdaloy. Paano? Lumingon si Kiko sa kanya, isang maliit, malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang mga mata nito'y tila nakikita ang lahat ng lihim na itinatago niya. Amara. Nakita ni Kiko ang paghinto ng mundo sa mga mata ni Amara nang banggitin niya ang kanyang pangalan. Ang kaninang tapang na ipinamalas nito sa plaza ay biglang naglaho, napalitan ng hubad na pagkagulat at, higit sa lahat, takot. Para siyang isang usa na nasukol sa liwanag ng papalapit na sasakyan, hindi alam kung tatakbo o mananatiling nakatayo. Sa isang iglap, hindi na siya ang babaeng matapang na sumisigaw sa gitna ng kampanya, kundi ang munting batang babae na minsan niyang nakilala sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng lumang eskwelahan. Ang Amara na may galo sa tuhod at dumi sa pisngi, ngunit may mga matang nagniningas sa katapangan. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto ng mansyon ng mga De Villa, ang tahanan kung saan siya lumaki. Para kay Kiko, ang bahay na ito ay simbolo ng tungkulin at tradisyon. Ngunit ngayong gabi, habang pinagmamasdan niya si Ara na silipin ang ingranding harapan nito na maihalong pagkamangha at pangamba, naramdaman niya ang bigat ng bawat haligi at bawat bintana nito. Para sa kanya, ito ay tahanan. Para kay Ara, malamang ito ay isang gintong haula. Nandito na tayo, mahinang sabi ni Kiko, pinapatay ang makina ng sasakyan. Ang katahimikan ang sumagot sa kanya. Dahan-dahang iminulat ni Leo ang kanyang mga mata, kinusot ito, at nagtanong sa inaantok na boses, Tita, nasaan po tayo? Bago pa man makasagot si Ara, bumukas na ang pinto sa gilid ni Kiko. Isang matandang kasambahay, si Manang LV, na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang sumalubong na may pag-aalala sa mukha. Sir Kiko, ano pong nangyari? Napanood namin sa balita. Pinutol ni Kiko ang sasabihin nito sa isang magalang na senyas. Mamaya na po tayo mag-usap, Manang. Pakihanda na lang po ang guest room para sa kanila. At pakidala na rin po ng gatas at kaunting pagkain. Ang mga mata ni Manang LV ay napunta kay Ara at sa dalawang bata, puno ng pagtataka, ngunit tumango na lamang ito at mabilis na tumalima. Sanay na ang mga kasambahay sa biglaang mga desisyon ni Kiko. Maingat na bumaba si Kiko at pinagbuksan ng pinto si Ara. Halika na, ayan niya. Kailangan niyo nang magpahinga. Nag-aalangang bumaba si Ara, karga-karga ang natutulog na si Luna habang hawak sa kabilang kamay si Leo. Bawat hakbang niya papasok sa malawak na foyer ng mansyon ay tila maingat at sinusuri na para bang naglalakad sa napakanipis na yelo. Napako ang tingin niya sa naglalakihang painting sa pader, sa marmol na sahig na kumikinang, at sa chandelier na nakabitin sa mataas na kisam. Nakita ni Kiko ang paglunok ni Ara. Naramdaman niya ang distansyang nilikha ng kayamanan sa pagitan nilang dalawa. Are you out of your mind?
Ang sigaw na iyon ay bumalandra sa pinto ng kanyang pribadong pag-aaral, kasabay ng malakas na pagbukas nito. Si Isabel Rosales, ang kanyang campaign manager at matalik na kaibigan, ay pumasok na tila isang buhawi. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay nababalot ngayon ng hindi maipintang pagkainis at pag-aalala. Belle, kalmadong sagot ni Kiko habang isinasalin ang brandy sa dalawang kopita. Huminahon ka. Huminahon? Kiko, pinanood mo ba ang sarili mo sa GIF? You just committed political suicide, sabi ni Belle, hinablot ang remote sa ibabaw ng mesa at itinutok sa malaking telebisyon. Agad na lumitaw ang mukha ni Kiko sa entablado, na sinusundan ng close-up sa umiiyak na mukha ni Ara. Ang headline sa ilalim ay sumisigaw, kandidato Defi pagka-mayor, GV itinatagong pamilya. Pinatay mo ang kampanya, Kiko. Lahat ng pinaghirapan natin, sinira mo sa loob ng 10 segundo, pagpapatuloy ni Belle, naglalakad pabalik-balik sa harap ng kanyang mesa. Sino ang babaeng iyon? Isang oportunista. Isang gold digger. At dinala mo pa talaga sila dito. Sa pamamahay ng mga Devilla, alam mo ba kung anong iisipin ng mga tao? Ng mga sponsor? Hindi sumagot si Kiko. Inabot niya ang isang kopita kay Belle. Umupo ka muna. Don't want to drink, Kiko. I want an explanation. Huminga ng malalim si Kiko at umupo sa kanyang leather na silya. Tinitigan niya si Belle, ang babaeng naging anino niya sa loob ng maraming taon, ang nakakaalam ng halos lahat ng kanyang sikreto. Maliban sa isa. Kilala ko siya, Belle, mahinang sabi ni Kiko. Natigilan si Belle. Anong sabi mo? Ang pangalan niya ay Amara Reyes. Magkababata kami. Isinandal ni Kiko ang kanyang likod at ipinikit ang mga mata, hinayaang bumalik ang isang alaala na matagal na niyang itinatago. Isang maalikabok na hapon sa likod ng San Mateo Elementary School. Siya, isang payat at mahinang batang lalaki na laging target ng mga bully. 3 mas malalaking bata ang nakapaligid sa kanya, tinutulak siya, tinatawag na anak mayaman na lampa. Napaupo siya sa lupa, nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. At pagkatapos, isang tinig ang pumailan lang. Hoy! Tigilan niyo nga siya! Isang batang babae na may 2 tirintas, nakatayo na parang isang maliit na general. Si Amara. Pinulot nito ang isang sanga ng puno at walang takot na hinarap ang 3 bully. Subukan ninyong saktan ulit siya, makikita ninyo, sigaw nito. Nagtawanan ang mga bully, ngunit sa huli nabagot din at umalis. Nilapitan siya ni Amara at inilahad ang isang maliit at magaspang na kamay. Tumayo ka na dyan, sabi nito. Huwag kang mag-alala, hindi na kita pababayaan. Hindi niya ako pinabayaan, bulong ni Kiko, iminumulat ang kanyang mga mata. Ngayon, ako naman ang hindi magpapabaya sa kanya. Napailing si Belle, hindi makapaniwala. Kiko, this is not a fairy tale. Ito ay politika. Isang maduming laro. Gagamitin ito ni Salmijares laban sa'yo. Sisirain ka niya. Alam ko. Tumayo si Kiko at lumapit sa bintana, tanaw ang hardin na tahimik na sa ilalim ng buwan. Kaya kailangan kong malaman ang lahat. Belle, I need you to do something for me. I need you to investigate her. Finally. Nagsasalita na tayo ng matinong usapan, sabi ni Belle, tila nabuhayan ng loob. I'll have Jim's people dig up everything. Every dirty little secret. Umiling si Kiko. No, that's not what I mean. Lumingon siya at tinitigan si Belle ng seryoso. Hindi para sirain siya, kundi para malaman kung paano ko siya tutulungan. Alamin mo ang buong kwento niya, Belle. Alamin mo kung bakit niya ginawa to. I want to know what pushed her to this point. Do it quietly. Discreetly. Walang dapat makaalam. Napatitig si Belle kay Kiko, isang bagong pag-unawa ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang mukha. Hindi ito kapabayaan. Ito ay isang kalkuladong desisyon, ngunit hindi batay sa politika, kundi sa isang bagay na mas personal. Napabuntong hininga siya, isang hininga ng pagsuko. Okay, Kiko. Gagawin ko, sabi niya. But I'm telling you now, this is a mistake. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Belle, dumaan si Kiko sa pasilyo patungo sa guest room. Narinig niya ang isang mahinang iyak mula sa loob.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Ara na nakaupo sa gilid ng kama, pilit na pinatatahan si Luna na humihikbi. Ilve, tahan na, anak. Nandito lang si tita. Gusto ko pong umuwi, iyak ng bata. Ayoko po dito. Malaki iyong bahay. Lumapit si Kiko, ang bawat hakbang ay maingat. May problema ba? Nag-angat ng tingin si Ara, ang mga mata ay pagod at puno ng pag-aalala. Ayaw niya lang dito. Natatakot yata siya. Tumingin si Kiko sa umiiyak na bata. Lumuhod siya para maging kapantay nito. Bakit ka natatakot, Luna? Mahinahon niyang tanong. Nagulat si Luna nang makita siya, ngunit sa halip na lalong umiyak, tinitigan lang siya nito. Kasi po madilim. Ngumiti si Kiko. Isang tunay na ngiti. Alam mo ba, noong bata ako, takot din ako sa dilim. Pero binigyan ako ng lola ko ng isang kaibigan. Itinuro niya ang isang maliit na teddy bear na nakaupo sa isang silya sa sulok ng kwarto. Kinuha niya ito at inabot kay Luna. Ang pangalan niya ay Berto. Pwede mo siyang yakapin para hindi ka na matakot. Nag-aalangang kinuha ni Luna ang teddy bear. Niyakap niya ito ng mahigpit. Unti-unting humina ang kanyang pag-iyak. Napansin ni Kiko ang pagbabago sa ekspresyon ni Ara. Ang kaninang pagiging alerto at depensiba ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Isang bakas ng pasasalamat. Sa isang sandali, sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, hindi sila ang politiko at ang babaeng gumawa ng iskandalo. Sila ay dalawang taong nag-aalala para sa isang bata. Magpahinga na kayo, sabi ulit ni Kiko, tumatayo. Walang mang-aabala sa inyo dito. Pangako. Tumango lang si Ara, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanya, puno ng mga tanong na hindi masabi. Isinara ni Kiko ang pinto at naglakad pabalik sa kanyang pag-aaral. Mula sa bintana, nakita niya ang anino ni Ara na dumaan, marahil ay pinapatulog na ang mga bata. Isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng tiyak na political storm na darating bukas, naramdaman niyang tama ang kanyang ginawa. Ang pagkakaroon nila dito ay tama. Kinagabihan, habang papalubog na siya sa pagod, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Belle. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang manipis na brown folder. Mabilis yon, sabi ni Kiko, umaayos ng upo. Hindi ngumiti si Belle. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito sa kahoy ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na gabi. Tinitigan niya si Kiko, ang mga matay puno ng isang bagay na hindi mabasa, awa ba o babala? May nalaman ako tungkol sa kanya, Kiko, sabi ni Belle sa isang boses na mababa at kontrolado. At hindi mo ito magugustuhan. Nagising si Ara sa isang katahimikang hindi niya kinasanayan. Walang sigaw ng mga tinderong nag-aayos ng pwesto, walang busina ng mga tricycle na dumaraan, walang alinggaw ng buhay mula sa ilog. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghilik ni Luna sa kanyang tabi at ang sarili niyang paghinga na mabigat sa kasalanan. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa matataas na bintanang may puting kurtina, naglalaro sa malambot na kumot na bumabalot sa kanila. Ang lahat ay malinis, mabango at payapa. Ngunit para kay Ara, ang kapayapaang ito ay mailason. Bawat hibla ng mamahaling kumot, bawat piraso ng muebles, bawat sulok ng silid ay tila isang paalala ng kanyang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi magising ang mga bata. Nagtungo siya sa bintana at sumilip sa labas. Isang malawak at perpektong hardin ang bumungad sa kanya, mga bulaklak na may iba't ibang kulay, mga punong maayos ang pagkakatabas, at isang damuhang tila karpet sa pagkaberde. Para siyang isang ibon na napadpad sa isang gintong haula. Ligtas, ngunit hindi malaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang batong humihila sa kanya pababa. Bakit niya ginawa iyon? Bakit inako ni Kiko de Villa ang isang responsibilidad na hindi sa kanya? At ang nakakabagabag sa lahat, paano nito nalaman ang pangalan niya? Matagal na tayong hindi nagkita. Amara. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang palaisipan na lalong nagpapagulo sa kanyang sitwasyon. Nagpasya siyang lumabas para maglakad-lakad,
umaasang ang sariwang hangin ay makakatulong na linawin ang kanyang isip. Tahimik niyang sinuot ang kanyang tsinelas at lumabas ng silid. Ang mansyon ay tahimik pa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang mga larawan ng mga ninuno ng mga Divilla na nakasabit sa dingding ay tila nakamasid, humuhusga sa isang tulad niyang hamak na naglakas loob na pumasok sa kanilang mundo. Nakarating siya sa hardin at naramdaman ang hamog sa kanyang mga paa. Ang ganda ng paligid ay kabalintunaan ng gulo sa kanyang kalooban. Umupo siya sa isang batong upuan sa ilalim ng isang puno ng akasya at napayuko. Paano siya aalis dito? At kung makaalis man siya, saan sila pupunta? Ang notice of demolition ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Ang problema na nagtulak sa kanya rito ay nandoon pa rin, nag-aabang. Tita Ara. Ang tawag ni Leo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya ang dalawang bata na tumatakbo palapit sa kanya, kasunod ang isang kasambahay. Si Leo ay may ngiti sa labi, ngunit si Luna ay nakakapit pa rin sa lailayan ng damit ng kanyang kuya. Pinahanap po kayo sa amin ni Manang LV, sabi ni Leo. Nakahanda na po ang almusal. Sa kanilang likuran, lumitaw si Kiko. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at shorts, tila hindi ang politikong nakita niya kahapon. May hawak itong isang bola. Magandang umaga, Ara, bati niya, ang boses ay kalmado. Tumingin siya sa mga bata. Leo, Luna, pagkatapos ninyong kumain, gusto niyo bang maglaro ng bola? Nagningning ang mga mata ni Leo. Opo. Opo, Tito Kiko. Napatigil si Ara. Tito Kiko. Ganoon kabilis. Ganoon kadali para sa isang bata na magtiwala. Ngunit siya, hindi siya bata. Alam niya na ang bawat kabaitan ay maaaring may kapalit. Nanatili siyang tahimik, pinagmamasdan ang interaksyon ni Kiko sa mga pamangkin niya. Mayroong natural na paraan si Kiko sa mga bata, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang taong mayaman at makapangyarihan. Lalo lamang siyang naguluhan. Ang lalaking ito ba ay isang santo o isang napakagaling na aktor? Dumating ang gabi. Ang hapunan ay naging tahimik. Si Ara ay halos hindi makakain, abala sa pag-iisip kung paano niya sisimulan ang usapan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan. Pagkatapos maghapunan, habang si Manang LV ay inaasikaso ang mga bata para matulog, nakita ni Ara si Kiko na nakatayo sa isang malawak na balkonahe sa ikalawang palapag, nakatingin sa malayo. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim at nilapitan ito. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Inihanda na niya sa kanyang isipan ang mga sasabihin, mga kasinungalingan na susuporta sa una niyang kasinungalingan. Sir Kiko, simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumingon ito. Sa liwanag ng buwan, ang mga mata nito ay may kakaibang lalim. Kiko na lang, Ara. At hindi mo kailangang mag-sir. Napalunok si Ara. Gusto kong magpasalamat sa lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kiko. Wala yon. Tumingin ito pabalik sa madilim na kalangitan. Hindi ka pa rin nagbabago, Amara. Natigilan na naman si Ara. Ano-anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Humarap ito sa kanya ng buo. Dahil ang batang si Amara na matapang at palaban ay hindi madaling makalimutan. Naglakad ito palapit sa kanya, at sa isang iglap, naramdaman ni Ara ang pagnanais na umatras, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Marahil hindi mo na naaalala. Para sa'yo, isa lang sigurong ordinaryong hapon iyon. Pero para sa akin, hindi. Nagsimula siyang magkwento. Isang kwento tungkol sa isang payat at iyaking batang lalaki mula sa isang mayamang pamilya na laging tinutukso sa eskwelahan. Isang hapon, kinuyog siya ng mga bully sa likod ng paaralan. At nang akala niya ay wala nang tutulong sa kanya, isang batang babae ang dumating. Isang batang babae na may galos sa tuhod at dumi sa mukha, ngunit may mga matang puno ng apoy. Habang nagsasalita si Kiko, isang lumang alaala ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Ara. Isang maalikabok na hapon mga batang lalaking nag-aaway. Isang payat na batang lalaki na nakaupo sa lupa, umiiyak. May hawak kang sanga ng puno noon, pagpapatuloy ni Kiko, ang boses ay malumanay. At sinigawan mo sila. Hindi ka natakot kahit mas malalaki sila sayo. Pagtapos, nilapitan mo ako.
Inilahad ni Kiko ang kanyang kanang kamay na para bang inuulit ang eksena mula sa kanilang nakaraan. Ngunit hindi niya ito inilahad para abutin ni Ara. Dahan-dahan niya itong itinaob, ipinapakita ang kanyang pulsuhan. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa buwan, may isang manipis at kumikinang na pilat, isang permanenteng marka na naiwan ng panahon. Nagkasugat ako noon nang matumba ako sa mga bato, sabi niya. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, tinulungan mo akong tumayo. Sinabi mo sa akin, huwag kang mag-alala, hindi na kita pababayaan. Napasinghap si Ara. Ang pilat. Naalala niya ang pilat na iyon. Naalala niya ang pag-agos ng dugo at ang pagpunas niya rito gamit ang lailayan ng kanyang bestida. Naalala niya ang pangalan ng bata, isang pangalang madalas tuksuhin ng iba. Isang pangalan na lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong mula sa nakaraan. Kikoy. Isang tango mula kay Kiko. Isang tango na kumumpirma sa lahat at sabay na gumawa sa mundo ni Ara. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina, napahawak siya sa rehas ng balkonahe para suportahan ang sarili. Ang makapangyarihan at eleganteng si Marco de Villa, ang kandidatong balak niyang sirain, ay si Kikoy pala. Ang tahimik at iyaking batang lalaki na minsan niyang ipinagtanggol. Siya iyon? Paano? Ang kasalanan ay bumuhos sa kanyang pagkatao na parang isang malamig na alon, mas matindi at mas masakit kaysa kanina. Hindi lang pala isang estranghero ang kanyang niloko. Niloko niya ang isang tao mula sa kanyang nakaraan, isang taong may utang na loob siya sa alaala. Ang buong plano niya, nasa isip niya ay isang matapang na hakbang para mabuhay, ngayon ay tila isang karumal-dumal na pagtataksil. Kaya nang makita kita sa plaza kahapon, Ara, nakilala kita agad, mahinahong sabi ni Kiko, na tila nababasa ang gulo sa kanyang isipan. Ang mga mata mo hindi nagbago. Hindi ko alam ang buong kwento mo, pero alam kong ang babaeng ipinagtanggol ako noon ay hindi gagawa ng isang bagay na ganito nang walang napakabigat na dahilan. Ang mga salitang iyon ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang pahayag ng tiwala. At ang tiwalang iyon ang lalong nagpahirap sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang sinigawan siya, tinawag na sinungaling, pinalayas. Ngunit itong pag-unawa, itong koneksyon sa nakaraan, ay isang parusa na mas mabigat dalhin. Umiling si Ara, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Kiko. Hindi ko alam, nautal niyang sabi, ang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Aaminin ba niya ang lahat? Ngayon na. Paano? Kailangan kong tingnan ang mga bata, sabi niya, gamit ang unang dahilan na pumasok sa kanyang isip para lamang makatakas sa bigat ng sandaling iyon. Hindi siya pinigilan ni Kiko. Tumango lang ito, ang mga matay puno ng pag-unawa na lalong nagpagilty sa kanya. Mabilis na tumalikod si Ara at naglakad palayo, ang puso ay dumadagundong. Pagdaan niya sa sala, natigilan siya sa kanyang nakita. Sa sahig, nakaupo si Kiko, hindi si Manang LV pala, kasama si Leo. Matyaga nitong tinuturuan ang bata kung paano ayusin ang isang maliit na puzzle. Si Luna naman ay mahimbing nang natutulog sa sofa, yakap-yakap ang teddy bear na si Berto. Ang eksena ay napakapamilyar, napakatahimik isang eksena ng isang pamilyang hindi naman talaga sa kanya. Idinagdag nito ang isa pang patong ng kirot sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hindi papunta sa silid, kundi pabalik sa hardin kung saan siya nanggaling kaninang umaga. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Umupo siya sa parehong batong upuan, niyakap ang kanyang sarili laban sa lamig ng gabi. Ang isip niya ay isang bagyo. Ang ginawa niya ay mali. Ngunit ang dahilan niya ay para kina Leo at Luna. Kung aaminin niya ang lahat ngayon, ano ang mangyayari? Itataboy pa rin ba sila? Paano ang demolisyon? Paano ang kinabukasan ng mga bata? Ngunit kung ipagpapatuloy niya ang kasinungalingan, paano niya haharapin si Kiko araw-araw? Dala-dala ang bigat ng katotohanan ito. Napatakik siya ng mukha gamit ang kanyang mga kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang simulan niya ang desperadong planong ito, naramdaman niya ang tunay na pagsisisi. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Huwag ka nang mag-abalang mag-isip ng susunod mong gagawin. Isang boses, malamig at matalas na parang yelo, ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nag-angat ng tingin si Ara, ang mga matay gulat at basa pa sa luha.
Nakatayo sa kanyang harapan si Isabel Rosales, ang kanang kamay ni Kiko. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mukha ay walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Nagpatuloy si Belle, ang bawat salita'y tila isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Ara. Alam kong abala ka sa pag-iisip kung paano mo lalong paikutin si Kiko sa mga palad mo. Humakbang ito palapit, ang anino nito'y bumalot kay Ara. Kaya hayaan mong tulungan kitang magdesisyon. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan, sapat na para marinig ni Ara ang malakas na pagkabog ng sarili niyang puso. At pagkatapos, binitiwan ni Belle ang mga salitang tuluyang nagpaguho sa anumang natitirang pag-asa sa loob ni Ara. Alam ko na hindi mo sila tunay na anak. Inilapag ni Kiko ang kanyang baso ng brandy sa mesa. Ang ambar na likido sa loob nito ay hindi man lang gumalaw, isang testamento sa kontroladong lakas na itinatago niya sa likod ng kanyang kalmadong panlabas. Sa kanyang harapan, ang manipis na brown folder na iniwan ni Belle ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Hindi mo ito magugustuhan. Ang mga salita ni Belle ay umalinggaw sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim bago buksan ang folder. Ang unang pahina ay naglalaman ng birth certificate ni Leo at Luna Reyes. Ang pangalan ng ina, Lina Reyes. Kapatid ni Amara. Petsa ng kamatayan, 2 taon na ang nakalipas. Sanhi ng kamatayan, cardiac arrest. Ngunit ang espasyo para sa pangalan ng ama ay blanko sa parehong dokumento. Walang ama. Iyon ang opisyal na record. Ngunit sa ilalim nito ay may mga nota mula sa investigador ni Belle. Mga testimonya mula sa mga dating kapitbahay. Mga salitang nagpinta ng isang mas madilim na larawan. Si Lina ay may kinakasama, isang lalaking nagngangalang Rico Santos. Isang lalaking sugarol, lasenggo at mapanakit. Mga kwento ng sigawan sa gabi, ng mga pasa na pilit itinatago ni Lina sa likod ng mahahabang manggas. Walang naglakas loob na magsumbong. Sa kanilang lugar, ang problema ng mag-asawa ay kanila lamang. Pagkatapos mamatay ni Lina, bigla na lang nawala si Rico, kasabay ng pagkawala ni Ara at ng 2 bata. Isinara ni Kiko ang folder, ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa takip nito. Hindi galit ang kanyang naramdaman. Hindi pagkadismaya. Kundi isang malalim at lumalagablab na puot, isang puot na hindi para kay Ara, kundi para sa mundong nagtulak sa kanya na gawin ang ginawa niya. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang desperasyon sa mga mata ni Ara sa plaza ay hindi lang dahil sa demolisyon. Ito ay takot. Isang takot na nakaugat sa mas malalim na dahilan. Ipinagtatanggol niya ang mga bata hindi lang mula sa kahirapan, kundi mula sa isang anino ng nakaraan. Ang Amara na nakilala niya sa ilalim ng puno ng mangga ay nandoon pa rin. Hindi siya nawala. Mas lalo lang siyang naging matapang dahil ngayon, hindi na lang isang iyaking batang lalaki ang kanyang ipinagtatanggol, kundi 2 inosenteng buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Belle. Kiko, sagot nito, ang boses ay nag-aantay. Salamat sa impormasyon, Belle, sabi ni Kiko, ang boses ay matatag. So, anong plano? Papalayasin mo na ba sila? I will handle the press. Sasabihin nating biktima ka rin ng panloloko. No, mariing putol ni Kiko. Walang aalis. At walang magbabago sa kwento natin. They are Dewey family. End of discussion. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Kiko, nababaliw ka na ba? Alam mo na ang totoo. She lied to you. She lied to the entire town. May dahilan siya, Belle, sagot ni Kiko, ang boses ay lumambot ng bahagya. Isang napakabigat na dahilan. For now, ang kailangan lang nating malaman ay mananatili sila dito, sa ilalim ng proteksyon ko. Naiintindihan mo ba? Isang mahabang buntong hininga ang narinig ni Kiko bago sumagot si Belle. Naiintindihan ko. Pero hindi ko gusto. Mag-ingat ka, Kiko. This will backfire. I can feel it, T. Pagkababa niya ng telepono, tumayo si Kiko at dumungaw sa bintana. Sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng akasya, nakita niya ang 2 anino, si Ara at si Belle. Nakita niya ang tensyon sa kanilang mga postura, kahit mula sa malayo. Alam niyang kinukumpronta ni Belle si Ara. Hinayaan niya.
Kailangan malaman ni Ara na hindi na siya maaaring magtago sa kasinungalingan, hindi sa loob ng bahay na ito. Ngunit pagkatapos nito, kailangan din niyang malaman na hindi siya nag-iisa. Ang pagsikat ng araw ay nagdala ng inaasahang bagyo. Ang mga pahayagan ay tila nag-uunahan sa paglalathala ng pinakamalaking headline. Ang mukha ni Kiko at Ara ay nasa front page ng bawat tabloid. Ang mga istasyon ng radyo ay walang tigil sa pagtalakay sa iskandalo sa San Mateo. Ang social media ay isang digital na wildfire, kumakalat ang mga haka-haka at mapanirang komento. Mukhang pera iyang babae. Kawawang Kiko, na one time big time. Dapat disqualify yan. Anong klaseng leader ang hindi kayang ayusin ang sariling pamilya? Nakaupo si Kiko sa head ng mahabang mesa sa kanyang war room, kasama ang kanyang core team. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang mga mukha ng kanyang mga staff ay puno ng pag-aalala. Bumaba tayo ng 5 puntos sa huling survey, Kiko, sabi ng kanyang political strategist, itinuturo ang isang graph sa laptop.